Live tayo ngayon dito sa E. Santos Street, Barangay Sumilang, lungsod ng Pasig, kung saan andito si Mayor Vico Sotto, Congressman Roman Romulo at si Vice Mayor Dodot Jaworski. At andito nga ang team ng Meralco at Engineering Department. Sa ngayon ay nagsasagawa sila ng isang operation kaugnay sa mga wire na mga nakikita natin dito. Ito yun ang pagtatanggal nila ng mga kable ng mga telecommunication dito sa lugar ng E. Santos Street. At ito ay i-rewire o rewiring. Papalitan yan, lahat na yan ay para maging maayos. Tatanggalin ng yung mga hindi na mga gumaganang kable. At ibabalik naman yung mga gumagana pa. Ito yun na ilang beses ko nang na i-live yung ganitong ginagawang operation sa Barangay Bangbang. Nagkaroon na rin ito, Barangay Rosario, Barangay Bagong Ilog. At ngayon nga ay ito pinuntahan ng Mayor Vico Sotto para alamin na rin ang husto. At ngayon kausap ni Mayor Vico Sotto ang ilan sa mga representative ng Meralco para sa ginagawang programa na ito. Ayan. Yun ang isa sa maganda sa baba. Grabe yun. Ayan, at pinag-uusapan nga nila itong mga dapat pang gawin dito sa ganitong klaseng mga wire, no, na tinatanggal na nga nila yung mga hindi pa gumagana. At mamaya iikutin natin to. Nagpapadala kami to kay pagkaano po isama namin kayo So mga kaibigan, ito yun makikita natin na ginagawa nga ng representative ng Meralco. Inuumpisahan na nga nilang tanggalin yung mga kable dito sa poste, no? At ayan nga yun, lahat ibababa nila yan para maging maayos at tatanggalin nga, no? At papalitan ng mga bagang wiring. So wala na yun mga ganyan-ganyan na salasalabi. Talagang maisasayos yan. Pero ang pakiusap nga ng ni Mayor Vico Sotto at ni itong representative ng Meralco kanina, narinig natin doon sa unang event, no? Meron din event dito kasi kanina sa Barangay Sumilang na kikiusap nga sila, no? At humihingi ng paumanhin doon sa mga maapektuhan dahil pansamantalang mawawala nga ang linya ng kanilang mga internet. Dahil nga tatanggalin lahat yan mga yan. Pero yan ay siguro tatagal lang ng 1 o 2 araw ay maibabalik na ang kanilang mga internet. Kaya yun, humihingi nga sila ng paumanhin dito sa mga maapektuhan ng ginagawang pagsasaayos ng internet o ng mga kable dito sa poste ng Meralco. So may kahabaan din itong street ng E. Santos, tama, E. Santos Street dito sa Barangay Sumilang. So ayan, yung mga kable dyan ang mga makikita natin na talagang isinasayos ngayong araw na ito. Pumigil pa yung ulan. Kaya i-play sa red wall. Nakakatuwa kasi sabi nga natin, one of our priority is public safety, and this anti-urban blight activity
na headed by Meralco, and of course, as you may see, may connected by our city government of Pasig and Barangay Sumilang. Makakaginhawa ito para po sa daloy ng consumption ng electricity dito sa Sumilang. Sabi nga nila, itong project na to ay yung i-organize yung lahat ng mga spaghetti wires, and mag-aalis po tayo ng mga excess na mga wires na hindi kailangan, because sabi nga nila in the long run, eto mga excess wires na to, it might cause fire na public hazard po sa atin. Isahin na lang natin doon sa mga maapektuhang pansamantala nang mawawalan gamit sila ng internet. Opo. Sa lahat po ng residente ng Sumilang, katulad ko, that I'm also working from home, pagpasensya nyo na po na maapala po o maantala po ang inyong connection. Pero ito naman po ay isang pangmatagalang proyekto ng aming barangay, ganun din po na Meralco at ng city government upang mas maasaayos po ang connection ng ating mga kable, at ganun din po para maging efficient din po yung electricity consumption ng bawat pamilya. Okay po, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. So, mahaba ito, no? Mamaya iikutin natin, no? Subukan natin na ikutin itong street na ito. Kasi hanggang doon sa bandang, ayan, yung nakikita natin harapan. Diyan, marami yung mga kable dyan talagang halos na mababa na kagaya niyan. No? So, ayan yun na talagang aayusin ngayon. So, andito ang mga Meralco, no? Taga Meralco. Sila nga yun magsasaayos yan. So, ito yung advisory nga nila, no? Advisory ng Meralco, wire clearing ongoing to prevent fire hazard and fall down. So, yun, tama nga yun, no? At yun, kung ang mga kable ng kuryente na yan na nakikita natin ay sobra nang ang dami at hindi naman gumagana na nga, yun na ilan sa mga nandyan nakakabit. So, mabibigatan talaga yun poste at posibleng tumagilid at bumagsak, posible rin maka-aksidente. Kaya ito ay isang magandang project ng city government, kaugnay nga ang Meralco. Sa baba yung iba, sa baba. Upo. Upo. Yan. Sir mo rin ako. Nangihingi ko nga sana yung before and after sa pambang. Grabe rin nangyari yan. Oo, Para kitang-kita. yung bandit ko, yung mga siya. Well, ito nga, kasi nga nakita naman natin, laking perwisyo ng sobrang daming wire, lalo na yung mga hindi na gumagana. Actually, nagpasa po ang council ng isang ordinansa na nagpapataw ng penalties sa mga ayaw makinig ng mga telco. Kung papasok kayo sa mga looban ng ating mga komunidad, talagang hindi lang eyesore pero danger, kasi yung iba may dalang kuryente, may live wire, at sagabal talaga, no? So makikita po natin ito, tigpunan nyo ngayon, before and after, malaking ginawa po sa communities. Nakikikabit na lang kasi yung ibang telco. Una, hindi sila nagpapaalam sa Meralco po may-ari ng poste. Pangalawa, hindi pa nila ikabit ng maayos. Imbes na idaan nila sa poste mismo, kita nyo naman nasa gitna na halos ang daan. Kaya pati yung mga truck natin, mga garbage truck, minsan sumasabit, nagkakaroon ng problema. Safety po ng community na katulad dito. So, kung mababasa nyo yung ordinansa, I think it's ordinance number 52, series of 2023. Yan po ay pinasa ng ating City Council para maglagay ng kaayusan, ng order, proper permits, at bigyan ng penalties yung ating mga telco na ayos sumunod dito sa programang ito. So salamat kami sa Meralco, no, na pwede naman tayo mag-enjoy ng internet na maayos. Kailangan lang talaga ikabit ng mga telco sa tamang paraan at sa tamang lugar.
Okay po, maraming salamat po sa inyo. Mayor, ano po yung masasabi niyo? Ito yung pinakamalaki so far na searing ng wires sa Pasig. Ito ba pinakamalaki? Actually, malaki din yung sa Bambang. Pag tiningnan nyo yung before and after sa Barangay Bambang, isa may barangay hall mismo saka sa paligid. Yun talaga, alos di mo na makita yung barangay hall sa dami ng wire. Through the years, dumami ng dumami yung mga spaghetti natin dyan. Siguro ilang dekada na, di ba? Parami ng parami. Ngayon, kinausap natin yung Meralco at talaga ni-request natin na mag-clearing tayo. Mas maganda, mas maaliwalas, mas malinis at mas ligtas po para sa atin lahat. Yan naman yung pang-apat, yan yung pinaka-importante, yung kaligtasan natin. Sa totoo, hindi naman natin kailangan pangalanan, pero yung mga ibang LGU kasi ayaw talaga ito. In fact, kinukwento nga nila sa akin kanina, nire-request ng iba na wag muna, kasi baka daw magalit. Tinanong ko kung bakit. Marami daw, parang nagdadalong isip kasi minsan pag nag-clear sila, dama yung mga telco na illegal yung pagkabit, nawawalan ng linya ng internet, ng cable, yung mga ibang residente. Pero para sa akin kasi, konting tiis lang sa short term para gumanda naman yung mga barangay natin at mas maging ligtas tayo. Kaya ako po ay nananawagan po ako sa mga residente natin, sa lahat ng Pasigueño na kapag may clearing po ng Meralco sa mga lugar ninyo, kasama po ng LGU, suportahan po natin. Konting tiis lang, konting sakripisyo lang, ilang linggo naman yan. Mapipwersa din naman yung telco na mag-apply ng tama, mag-request to attach sila sa Meralco. Ina-approve naman yan ng Meralco eh. Kung may problema si Meralco, punta po sa amin, walang problema, tutulong po kami. Pero konting sakripisyo lang para maging mas maganda. Kundi, forever na ganyan yung mga wire natin, di ba? Ayaw naman siguro natin yun. So, maraming salamat sa Meralco, salamat sa engineering team natin, salamat sa mga kasama, salamat sa mga barangay. Kasi sinusuportahan din nila ito kahit siguro may iba magreklamo, nawalan kami ng internet, nawalan kami ng Again, short-term sakripisyo para sa isang mas magandang lungsod Pasig kung saan ligtas po ang bawat isa sa atin. Thank you po sa lahat. Thank you po. Salamat. Thank you. Dito sa mga ganitong programa ng Meralco, katuwang ang Engineering Department ng lungsod ng Pasig. At humingi na rin siya ng paumanhin sa mga maapektuhan nitong pagsasaayos ng mga kable na nakikita natin. So, Sir Alvin, parang ito yung malawakan, di ba? Ilang days ang lalagay natin dito? Actually, 10 days itong tatagal itong anti-urban blight natin dito sa Barangay Sumilang. And kasi sa sobrang liit ng kalsada din, kumbaga opportunity na gawin na ng pang-isahan. Kaya pinagsabay-sabay na namin to at patatagalin na ng 10 days. Kung mapapansin nyo yung kable dito, wala nang pinagkakapitan. Talaga nakalutang na siya. Kaya tatanggalin natin yan para may ayos ng telco. And syempre, yung primary cause niyan, yung safety, ang iniisip natin, safety ng mga tao dito sa Sumilang. Kasi anytime pwedeng bumagsak yung kable, pwedeng bumagsak yung poste kung hindi natin maisasaayos yan. At marami ba tayong mga telco wires na makatanggal? Mukhang sa kapal nung kabling nakikita ko, mukhang marami tayong maibabagsak dito. Kaya tingin ko baka maapektuhan yung mga internet connections ng mga residente natin dito sa Sumilang. And ongoing naman yung coordination natin sa telco para makapag-restore agad sila nung internet para dun sa mga kabahayan dito tsaka sa mga residente ng Barangay Sumilang. Ano yung gagawin ng mga residente na mawawala ng internet connection? They coordinate with Actually, yung mga maapektuhan nito na mawawala ng internet, talagang konting pasensya at saka pag-aantay ang kailangan nilang gawin hanggang sa ma-restore ito ng mga telco providers. Kasi talagang hindi natin pwedeng mamadali ding maikabit yung kable nila or ma-restore nila hanggat hindi natin naiaayos. Kasi kung pakakabit ulit natin sila nang hindi pa totally cleared yung area, possible maging ganyan ulit yung itsura ng mga kable. And kung ngayon, sana maipakita nyo rin sa video kung ano yung naging itsura ng mga kable. And based naman dun sa mga other areas na ginawa natin ng anti-urban blight, talaga namang naiayos natin na yung mga
yung mga kable, yung mga poste, at saka maayos na siyang tingnan. Wala nang bumabalik na parang mga nagkakabit pa rin ng walang permission to attack. Hindi natin maiwasan yung mga nagkakabit ng walang RTA, pero puspusan naman yung project ni Meralco sa pagbabantay nito. And yun, sa hingi na rin, sa tulong na rin ng ating barangay, nanghihingi kami ng tulong sa kanila para matulungan din kami mabantayan kasi hindi naman din natin ito mamomonitor ng 24/7. And with the help of barangay naman saka ng LGU, kahit papano nababawasan natin yung mga nagkakabit ng walang RTA. Huli na lang po, mensahe sa mga Pasigueño. Ayun, bali po sa mga Pasigueño, hopefully umikot tong project ng anti-urban blight ng Meralco and yung mga dapat ma-clear natin, matanggal sana natin yung mga cabling hindi safe para sa mga tao. Tsaka sa mga maapektuhan sana ng itong anti-urban blight, uli humihingi kami ng konting pasensya and pangunawa dahil talagang possible mawalan tayo ng internet connection. Pero after naman ito, yung area natin sigurado magiging safe para dun sa mga untowards incident na possible mangyari dahil sa mga dangling wires na nakikita natin sa poste. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito, tinuumpisahan ng ang pagtatanggal ng mga mala spaghetti wire na kable ng iba't ibang telecommunication dito sa lugar ng East Santos Street, Barangay Sumilang. Yan ay ibababa lahat.